SMNI News, Police Brigadier General Torre, Hepe ng Police Regional Office 11, namataang kasama sa mga tropang nagja-jogging sa harap ng KOJC compound sa Davao City. Okay. Krimen na pala ngayon mag-jogging. Ayan siya. Ayan. Si SMNI, krimen na pala mag-jogging ngayon, guys. Ayan si Torre, Ano ibig sabihin yan? Wala. Okay, so nagja-jogging siya. Tapos, Diba? Oo. Ngayon, kung nagja-jogging siya, ano problema? May problema kayo sa mga joggers? SMNI, may problema kayo sa mga joggers? Oo. Pag-aari nyo ba yung kalsada para pagbawalan na mag-jogging ang PNP dyan? Diba? Kung nag-jogging sila dyan, bahala sila sa buhay nila. Hindi pa yan. Meron pang isa. Video mo. Ano yan? Para saan yan? Hoy! Huwag ka nabigay dyan! Ang bagra! Ang bagra! Ay! Ba't yung nagbibidyo? Video mo. Ano yan? Para saan yan? Hoy! Huwag ka nabigay dyan! Kayo nga, nagbibideo. Ayan, yung mga taga-SMNI, may hawak-hawak na cellphone camera. So, ayan, nagbibideo kayo. Ngayon, kung nagbibideo din mga pulis. Ang baboy. Ang dumi. Ano ba yan? Diyos ko. Oo. Meltdown. Hindi. Alam nyo, mga kutsero. Itong araw na to is a mix of a lot of emotions, di ba? Kasi nga, because of what happened earlier. It's a mix of a lot of emotions. Ito pa lang ang nakapagpatawa sa akin. Sa maghapon na to, ito pa lang yung nakapagpatawa sa akin. Ay! Huwag ka nang video! Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay yung account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Move on tayo sa isa pang nagme-meltdown. Eto naman, isa pang nag-meltdown. Yung abogado ni Kibuloy nag-meltdown sa hearing kanina. Sa hearing kanina dito kay Bato de la Rosa. Oo. Pero grabe soplang-sopla siya kay Secretary Abalos. Ay, durog. Pero syempre, in true DDS fashion, kahit durog na, feeling matapang pa rin. Game, panoorin natin ito. Medyo mahaba lang, 18 minutes panoorin natin. Yes, Your Honor. I would just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T. that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And bago natin tuloy, 67, kailangan naiintindihan natin kung ano yung binabasa ni Torion. Ano daw? Section? I disagree. Okay. Because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor. Okay. 7D. Section 7D of RA 6713. Ayan. The act shall be known as the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Okay. Oo, yun ang i-argue nila. This act shall be known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Section 7D. 7D. Baka ito yung mga prohibited actions. Prohibited acts nga, Section 7. O mga bawal daw gawin.
ng mga opisyales ng ating gobyerno. Oo, ito daw yun. Prohibited acts and transactions. Okay. Okay, puntahan ngayon natin to. Ay, wait. Section 7. Okay. D. Letter D. Letter D. Ayan. Solicitation or acceptance of gifts. Okay. Wait. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or any monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operations being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Okay. So ano po ito? Solicitation of or acceptance of gifts. Take note ha. Maliwanag po ang nakasulat sa batas. Regalo. Yun po ang konteksto. Regalo. Regalo. Gift po Gift. 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 Hindi po reward, hindi bounty. Umpisa pa lang. Dean pa naman to ng law school ng Jose Maria College. Ako, estudyante pala ako ng law school. Alam ko ang pagkakaiba ng gift sa reward at bounty. Panoorin natin. Umpisa pa lang. Alam mo na kung saan direction nito eh. With due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. Ito yung sinasabi ko mga kochero, ito yung sakit to ng KOJC. Sakit to ng KOJC. Ginagawa nila yan sa Biblia, ngayon ginagawa nila sa batas. Kukuha lang sila ng isang parte na papabor sa kanila. Kukuha lang sila ng isang sentence na papabor sa sasabihin nila. Tapos they will treat it as if it is gospel truth, that it will apply to the whole thing. No, it doesn't. Nakalimutan niya at ang basahin ni Atty. Torion. Yung gifts. Ito yung konteksto ng Section 7D eh. Regalo. Ibig sabihin, kung si Benher Abalos tinanggap yung 10 million para hulihin si Kibuloy, may problema ka. Let's say merong private individual. Sinabi, Secretary Abalos, 10 million para sa'yo. Siguraduhin mong mahuhuli mo si Kibuloy, ha? Yun ang solicitation or acceptance of gifts. Pero, kung ako, let's say ako, sasabihin ko, Secretary Abalos, gusto kong mahuli si Kibuloy sa lalong madaling panahon. Magbibigay ako ng reward sa kung kasino magkakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Kibuloy. Hindi ko binigay kay Abalos. Ibibigay ko direkta dun sa makakapagbigay ng lehitimong impormasyon. Did I violate? Na-violate ba ni Secretary Abalos itong provision na to ng ating batas? No. Hindi not. At ito po mga kochero, ang common na galawan ng utak ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Kukuha sila ng maliit na sentence lang. Minsan nga, word lang eh. Mamaya makikita nyo yung word lang, yung word. Ito lang ang tinanggap nila. Ito lang. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. That's it. Wala na. Ito na raw yung definition ng buong provision. No, it's not.
Kasi may simple reading eh. In the simple reading of the law, mababasa mo, solicitation or acceptance of gifts. Ibig sabihin, si public official ang tumanggap ng regalo. Total naman, hindi naman nag-cite ng jurisprudence itong si Atty. Torion, baka pwede na siya sagutin ng walang jurisprudence. Bahalang. Hindi naman siya nag-cite ng jurisprudence binasa lang naman niya to. It's subject to everyone's interpretation. Ang legit na interpretasyon lang naman manggagaling sa sa Supreme Court. Ang haba-haba nito, isang buong paragraph to. Tapos ang pinagbasihan mo lang isang sentence. Pinagbasihan mo lang ng buong argumento mo isang sentence. Lang yan. Atty. Torion buso ka na. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made. Ulitin ko ipuputol-putulin ko talaga tong kay Torion hanggat tumatak to sa utak natin. Atty. Torion, ano po ba ang pagkakapareho ng reward sa gifts? Ano? Nagme-meltdown sila, guys. Nagme-meltdown na sila. Kailan pa po nagkaroon ng parehong definition? Ang reward at ang gifts. Kapag yun din ng law school namin ang kumausap dito kay Torion, mababatukan niya to. kapag yun din ng law school namin yung nakaharap niya, sasabihin yung din ng law school namin, your response is not responsive to the question. Since when has gifts has been synonymous with rewards? Ulitin ko lang. Solicitation or acceptance of gifts as a public official. Isabihin, ikaw yung tatanggap. Ikaw yung hihingi or ikaw yung tatanggap. Directly or indirectly, any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value, si public official ang tatanggap dahil siya ay gagawa ng favor, ng gratuity, or any tasks in connection with his official duties or with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Again, the simplest example is this. Ang pinakasimple pong example o halimbawa nitong sinasabi na to ay halimbawa, ako lumapit kay Secretary Abalos. Sabi ko kay Secretary Abalos, ito po ang 10 milyong piso. Hanapin mo si Kibuloy. Yun, violation yun. Pag tinanggap yan ni Secretary Abalos, di nag-violate na siya. Bakit? Kasi siya ay tumanggap directly ng isang gift or anything of monetary value galing sa akin from any person in the course of their official duty or in connection with any operation. So, yun na yung pinaka-simpleng example na pwede kong ibigay. Yung kay Atty. Torion, baliktad. Ang sa kanya, yung reward daw ay violation nito dahil tumanggap ka ng pera. Yun ba yung konteksto nitong provision? No, it's not. It's not. Ang layo. Kawawa naman yung mga abogado sa Jose Maria College. Yung mga law students dyan. Grabe kayo. Kung ito ang din nyo. Simple reading lang of the provision already determines. It already defines
the penalty, the prohibited act. Graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor, to be accorded to him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Office of the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Abalos, who heads the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersion insofar as his reputation. It is illegal under the law, Your Honor. That is being said with due respect, Your Honor. Yes, Kulang na lang sabihin dito ni Torrio na rektahan. Tumanggap ka kasi ng pera. Sana nirekta mo na lang para rekta ka na rin sinagot. Attorney, before I recognize Secretary Abalos, pakibasa nga ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly Okay, so Ano siya ano yun? sabit Ano ulit? Basahin nyo kasi yung title ng provision. Solicitation or acceptance of gifts. See? Ganyan makipag-argue ang mga taga kay OJC. Pipili lang sila ng isang sentence sa papabor sa kanila. And then they will take it out of context. Ito naman si Bato, isa pa, engot-engot. Sabi mo nga ulit kung ano yung ano. Public official shall not solicit or accept directly or indirectly. Indirectly. Pag nagsama ang dalawang ewan ang mangyayari. Any gift, gratuity, favor, Gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value, especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited Tango-tango lang si Benner no? Chill na chill. reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor. To Para go ako after nanonood ng Pastor bagsakan na Apollo ito. Kibuloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, But questioning the validity doesn't make the warrant of arrest invalid. Question mo pa lang. So valid yan until decided. What the hell? Ito yung paulit-ulit ko sinasabi mga kotsero. Itong mga abogado na nagtatanggol kay Kibuloy, umaasa sila na tayong lahat ng Pilipino tatanga-tanga pagdating sa batas. the good secretary is offering the reward from private persons. Note, Your Honor, that PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCOM memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCOM Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2021, Your Honor. That's 063.
So therefore, Your Honor, the NAPOLCOM is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer our reward. Yet, the Secretary of Interior and Local Government is all of a sudden is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the NAPOLCOM Yan, circular. stretching Your na Honor. si Sec. Thank you. Thank you. You may respond, Nag-stretching na si Sec. Yes, Mr. Chair. Unang-una, sana napakinggan ni Atty. Torion. Nakikinig po ako. Yes, Yes. dapat lang makinig ka. Ngayon, number one, Gusto ako ko po yun. ay hindi nag-solicit. Gusto ko Never, yun ah. Nakikinig po ako. Nakikinig po ako. O dapat lang makinig ka. Sabog. Gusto ko marinig uli yan. Ang ingay ni Torne, no? Ibang klase. Reward system which is not in accordance with the NAPOLCOM circular, Your Honor. Thank you. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. yes, Mr. Chair. Unang-una, sana napakinggan ni Atty. Torion. Nakikinig po ako. Yes, Yes. dapat lang makinig ka. Ngayon, number one, Ang chin ni Sec Penner dito. ako po ay hindi nag-solicit. Ayun, no? Never ako Hindi nag-solicit. siya humingi. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pa sukuin yung si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon Boom! tuloy ng warrant of arrest eh. Back to you. Matitigil lamang to kung siya'y harapin niya ito at sinasabi niyo naman kanina, hindi ko naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Your Mr. Honor. Chair. Back to you. Pasukuin nyo kasi. May valid warrant of arrest. May standing warrant. Oh, so hindi aarestuhin kahit may standing warrant? Cannot be. Cannot be. Back to you. It's a quick Thank you, Secretary Abalos. You may respond, Atty. Torion. with due respect to Secretary Abalos, the problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. Wait. Attorney Torion. Ay, Diyos ko. My goodness. Is it a gift? Is it a gift whose purpose is to provide gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their duties or in connection with any operation? Is it ganun ba? Is it a gift to Secretary Abalos? No, it's not. Tapos sasabihin ni Atty. Torion, sasabihin niya, hindi, directly and indirectly. Kahit hindi niya tinatanggap, it's indirectly accepting. Again, is it a gift? A reward intended for another person is not a gift. Facilitator lang si Benher Abalos, kung tutuusin. Benher. Facilitator lang siya. Pero hindi siya yung binigyan. So therefore, it is covered by the No, law. it's not. And being It's a not. high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. Pare, baka Umiinig bawal na si ito Sen. kasi public si Sec. official. Baka may kontrata ka sa akin.
Eh baka sasabihin, tatakbo ako ng senador. Eh baka sasabihin na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. Eh, all of these are being covered within our Anong contract? Ba't ka napunta sa contract? Anong contract? rules, especially in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause. The motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice even until now. Yet they allowed the warrant of arrest to be issued. They allowed harassment in the kingdom of Jesus Christ struck. Natural, mga kotsero, kapag ang isang tao ay nakitaan ng probable cause ng isang piskal, ang piskal, it's his ministerial duty to forward the case to the courts. Hindi naman po DOJ ang nag-i-issue ng warrant of arrest eh. Ang nag-issue po ng warrant of arrest ay korte, RTC. Hindi lang yun. Si judge, pag-aaralan din niya yung kaso at siya mismo ay po magkakaroon ng kanyang sariling desisyon. He can arrive into a decision that will merit a warrant or not. Nakitaan ni piskal ng probable cause. Nakitaan ni judge ng probable cause. Eh di kontrahin nyo yung warrant hanggat gusto nyo, pero hanggat hindi na overturn yung warrant of arrest, it is valid and executable. Ito yung sinasabi ko sa inyo again, mga kotsero, na itong mga taong katulad ni Atty. Torion ng KOJC ay bumabangka sa pagiging ignorante nating mga Pilipino sa batas. Dadaanin tayo sa English, dadaanin tayo sa mga technical na terminolohiya, pero ang katotohanan, binabali na niya yung mga doktrina ng batas. Hindi pa naman siya ng Jose Maria College School of Law. Sabi ko sa inyo, mga kotsero pag nagdebate sila ng Dean of Law School namin, lalampasuhin niya to Maniwala kayo, mga kotsero. Pupusta ako ng isang buong revenue ko sa YouTube. Pupusta ko yun sa Dean namin ng Law School. Lalampasuhin niya to. Lalampasuhin niya to. Maniwala kayo, mga kotsero. Promise. Kung ganto-ganto yung mga argumento niya, wala. Source every day, Your Honor, where policemen would be jogging at 5 o'clock in the morning, full of with full battle gear, Your Honor, only clearly jogging. to show Ito yung minura ni Badoy. Ay, ba't kinabibidyo? that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Atty. Torion. Yusek T, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nais rin namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Atty. Torion. Unang-una tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman sa ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Atty. Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Yun. Maliwanag sa tama ang batas DOJ. na ito ay magiging suhol kung binigay ito or inulik ito para sa isang pabor. Yun, Hindi tama ang nagbibigay ng DOJ. pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin Right. na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawa gusto naming sagutin ay ang pagsabi niya. Ang sinabi niya ng DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Correct. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Atty. Torion kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Abalos linalabag ang sub judice rule, ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon See? sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair.
Alam nyo kasi mga kotsero, pwede kasing i-apela ni Attorney Torion yung warrant of arrest sa court mismo. Sa korte mismo. Or, pwede rin pumunta siya sa Court of Appeals. Mag-request siya ng TRO. Pwede rin siya pumunta ng Supreme Court. Mag-request siya ng TRO kung gusto niya. Rule 65. Oh, pero hindi niya ginagawa. Anong ginagawa niya? Iniintay niyang maburo yung sa DOJ. Eh wala na nga sa DOJ. Kasi nga, i-forward na ho yung kaso sa korte. Wala na siya sa fiscal's office. Nasa court na. Korte ng Davao at korte ng Pasig. Ba't hindi sila doon umapela? Labanan nila yung labanan nila yung warrant of arrest doon mismo sa jurisdiction ng RTC. Eh, hindi nila ginagawa. Iniintay nilang maburo yung nandun sa DOJ. Bakit? Eh, syempre, wala nang pupuntahan yun eh. Tapos na kasi yun dun. If I may, Your Honor, Thank you, Authority. Yusek Te. with due respect po, Authority yun. Go ahead. Undersecretary Te, Wow. wala po akong Ang sarap naman ng maging basta talaga pag DDS ka tapos si Bato ang humahawak ng hearing. Ang sarap-sarap. The floor is yours palagi. Oo. Mapamorales ka, Attorney Torion. O, di ba? Basta DDS, the floor is yours. sinabing suhol. Ang sinabi ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. Yun nga kasi, And with due respect, mga kotsero, eto, binabaliktad na naman niya. Kasi nga, yung batas na yun ay para sa suhol. Ano ba mahirap intindihin dun? Yung batas na yan ay para sa suhol. Kaya suhol yung sinabi ng DOJ. No, wina-whitewash mo pa yung sinabi mo, mailusot mo lang sarili. respect to Secretary Abalos, baka meron talaga sipyat po dito. No? Kasi nga, yung Napolcom nga, meron nga silang clear parameters na-explain ko na last hearing po, yung Napolcom Memorandum Circular. Kaya siguro yung PNP, hindi put up ng reward. Because if we will base it on their parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga, si Sahiron, ay 6.7 million lang ata. Si Pastor Kibuloy, 10 million. Kasi nga, private entity. So, even if we base it upon the parameters of the Napolcom Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, committee on reward. No? They have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up with the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy would not fit into the parameters set by the Napolcom Memorandum Circular. And then, sinabi ko na nagkamali ang DILG, hindi po ako nagsabi nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun wastuhin. Pero yung subjudice Hindi nga yung DILG hindi DOJ ang nag-issue ng warrant. Ang nag-issue ng warrant, yung RTC. Ba't ka nag-file ng motion for reconsideration sa DOJ? Ang ginawa lang naman ng DOJ, ni-review yung kaso. 7 taon kasing nakatenga, walang nagre-review nung desisyon yung initial decision ng fiscal na na-dismiss. 7 taon na lumipas, walang nagre-review. So ngayon, ni-review ng DOJ under Remulla. Under Remulla, nakakitaan ng probable cause at pinasa nila sa korte. Ba't umiiyak kayo sa DOJ? Ba't hindi kayo umiyak sa RTC? DC rule, alam ko po na si Undersecretary Te, alam niya na if you are only discussing as to what happened, as to the procedural incidents of the case, that's not sub judice. But if he has a jurisprudence, Supreme Court decisions which can enlighten me, I am willing to learn, Your Honor. But as of my reading, Your Honor, that is not sub judice. Sub judice happens when you now narrate the declarations of a particular person in his affidavit and ascribe it to be rightful, just like, with due respect to Secretary Abalos, just like what he did a few minutes ago. That's sub judice. Yeah, okay. No. Sub judice.
Hindi po. Mali po yung sinabi ng Dean. Nakakahiya. Bakit po ganyan? Ang subjudice po, mga kotsero, simply put, is discussing the details of a case, of a court proceeding, through the media. That's it. Yun po ang subjudice. Kailangan hindi... Ang subjudice rule, by, yung buong ano niya, is when the parties in litigation should not discuss. Parang gag order. Pero it's not really an order. It's really a rule. You should not discuss the details of a case to the public. Lalo if it's litis pendentia or it's still ongoing. Yun lang po. Ang dami niyang sinabi. May pa-ascribe it as right. May ganun ba siya? Hindi naman kailangan na yun. Simple lang naman ang subjudice. Oo. Parties within the encased parties engaged in a litigation should not discuss the proceedings in public. Yun lang yun. Wala nang ibang ano doon. Wala nang pabalat sibuyas doon. Yun na yun. Simply put. Anyway. Pero may punto rin doon si Attorney Torion when we're talking about the procedure. The procedure hindi siya covered ng subjudice. Lalo't kasi hindi siya korte. Oo. Kasi kapag kapag yung case ay nasa unang jurisdiction niya, for example, or nasa kanyang primary jurisdiction, for example, yung sa DOJ, hindi yan covered ang subjudice. Ang subjudice, mga kotsero, ang covered lang niya ay yung mga proceedings done in a court of law. So, mga RTC, MCTC, MTC, RTC, Court of Appeal, Sandigan Bayan, hanggang Supreme Court. So, hanggat hindi natatapos yung kaso, hindi mo pwedeng i-discuss yung details. Pero pag natapos na yung kaso, nagiging public document yung case. Kaya merong mga may mga yung pinag-aaralan namin nga, yung SCRA, yung Supreme Court Rulings Annotated. Ayun, doon mo mababasa yung mga detalye ng kaso. Oo, the gory details. I mean, kapag nakapagbasa kayo ng mga cases tungkol sa murder, homicide, mga criminal law, shucks, sobrang detailed talaga, grabe. But, it becomes public, it becomes a public document. So, simple naman subjudice, hindi kailangan complicate. I just would like to state for the record that the subjudice rule does not apply in any legislative inquiry. It was already ruled by the Supreme Court. Court of law lang. Kung kinakailangan namin yung mga impormasyon na yan, Legislative inquiry kasi, galing sa ating a legislative inquiry, tulad ng ginagawa nila, by its nature, is a public proceeding. So, hindi siya talaga covered ng subjudice. Kaya nga meron kayong executive sessions, di ba? Dahil nga hindi kayo covered ng subjudice. mga resource person, subjudice rule does not apply according to the Supreme Court. Kung required yan ng committee. But before I recognize you want to ask question? Okay. After you, Secretary Abalos. Attorney Torion, if you are wondering why, bakit yung sa PNP yung pinaka violent na terorista, ang nakalagay lang doon, as you said, 1.2 million? Or ilang million ba yun? Pinakamataas? 6.7 million. Pinaka-Sayron, 6.7 million. I-compare mo ngayon kay Pastor Kibuloy, 10 million pesos. Itong 6.7 million, government funds ito, kaya Galing sa limitado. Kung maraming pera ang PNP, baka mga 20 million pa yan kung sobra-sobra ang pera ng PNP. Pero limitado ang pera ng PNP, kaya kinakalibrate lang ng PNP yung pagbigay ng reward. Pero itong dito sa nag-offer kay Secretary Abalos Private. na mga civilian entities, baka mga mayayaman, may kaya, so
they can put up more money. Aba, sandali lang sa'yo. Mr. Chair. Sir, sandali lang. Pansinin mo si Sec Abalos. Dito sa sinabi ni si Senator Benul Padilla, Human Rights Chairman Palpalatok. Maraming Yes, right. salamat po, Mr. Chair. Magbibigay lang ho kami ng ambag doon sa planong pag-aralan ni Senator Padilla tungkol sa reward system. Dahil ang pinag-uusapan ho natin sa ngayon ay dalawang klase. Yung sinabi ho ni Yusek T, yun hong mga reward na mga ibinibigay ng pamahalaan naaayon sa batas tulad ng sa tax code, anti-terror. Yung pondo ho nun galing sa pamahalaan. Ngayon ho, yung isa hong pinag-uusapan natin dito, pondo na contribution coming from the private individuals. Ngayon po, ang sa amin po, bagamat alam ko wala ho yatang batas pa Yes, tungkol doon wala sa mga talagang batas contributions yan. coming from the private individuals. Correct. Kaya magbibigay ho kami ng suhestyon tungkol dito. Babanggitin ko lang ho yung Article 26 ng International Covenant on the Civil and Political Rights. Isa hong tratado na pinasok ng ating pamahalaan. Nakasad ho dito, all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Garantisado rin po ito ng ating saligang batas sa ating Bill of Rights. So, equal protection clause. Kaya ko binanggit ito dahil sa paggawa ho ng ating ng batas patungkol ho dito. Ang amin hong obserbasyon kasi kung wala hong guidelines na itatalaga ang ating pamahalaan, it may be subject to abuses by the power, by the state. So kung sakali hong gagawin niyo po itong batas na ito ay magtalaga lang ng tamang polisiya upang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa ilalim ng batas ang mga tao regardless of na may tamang pamantayan kung paano bibigay yung reward or award or bounty sa tao. So, ni Atty. Torion, Filomena versus Villanueva versus People, June 10, 2019. Malaking pagkakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Bakit? Ito po ay may akusado na-convict dahil siya'y kumuha ng personal na utang na loan from a cooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga public officials shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko Si Torion binatuhan ng jurisprudence. Ano kaya? Mali yung kinote yung jurisprudence. Wait. Ano sabi ni Sec Benner? wait lang. Villanueva versus People, June 10, 2019. Malaking pagkakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Regardless Misplaced po yung kanyang kinote. na may tamang pamantayan. So, ni Atty. Torion, Filomena versus Villanueva versus People, June 10, 2019. Malaking pagkakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Bakit? Ito po ay may akusado na-convict dahil siya'y kumuha ng personal na utang na loan from a cooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga public officials shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko naman kilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng polis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yung sa amount, pagpalagay natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be
innocent until he is proven guilty. Harapin na lang niya ito, no? At meron tayong ano po rito, meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin Real ito. talk. Ganun lang po kasimple lang. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary Abalos. Real talk. Sabog. Tapos ang usapan. Na real talk eh. Na real talk si Tornitor yun eh. Tapos ano, yung jurisprudence na sinight niya, mali pa. Paano ka pa babalik doon? Wala nang balikan yun. Diyos ko, good luck. Na real talk eh. Pasukuin niya lang kasi si Kibuloy. Paano ba yan? See, sabi sa inyo eh. Meltdown kung meltdown. And mga kotsero, no, I mean, I think they have reason to melt down. Kasi, at mag-self-destruct. Kasi wala eh. Wala, I mean, sabi sa inyo, pag DDS, ang ano eh, ang unang-una mong isusuko dyan, logic, common sense, at moral. Kaka-protekta niya kay Kingdom of Jesus Christ, kay Apollo Kibuloy. O, di siya yung nagmumukhang ano. Ewan. Ano nyo mga kotsero, kaya ho minsan, dito sa channel na to, pinag-uusapan natin yung mga ganyan topic kasi Diyan ho yung ginagawa kasi ng mga DDS, lalo na ng mga DDS na mas may alam sa sistema ng ating justice system. Oo. Tulad nung kay Manscarpio, yung sinabi ni Jimmy Guban na I heard. Eh, narinig lang pala eh. So, chismis lang yan. Narinig lang pala eh. Oo. Eh paano kapag makapaghila sila ng witness na siya mismo ang kasama sa transaksyon? O di ano na nangyari sa I heard nyo? Hindi na siya I heard. Diba? Good luck sa inyo. Dadagdag yun. Corroborating evidence na lang yung I heard. Maging corroborating evidence siya. Diba? Ebidensya pa rin. I'm sure medyo painit na ng painit yung yung atake rin kasi ng mga ng mga DDS eh. Oo, they're stepping it up. And lalo na kasama na ngayon nila si Sara, they're stepping up their game. Kailangan mas matindi yung mga birada natin. Kasi kung hindi, paano na lang ang career ng ating Sara Duterte? Oh, yun na iniisip nila. But, again, mga kotsero, ulitin ko lang ito, paulit-ulit ka na kasi nasabi ito eh, walang problemang maging kritiko. Basta ikaw ay kritiko na nagsasabi ng totoo. So hindi, nagsisinungaling itong mga ito eh. Kaya, ayun yung problema. Yun yung problema, nagsisinungaling eh. Anong gagawin mo pag may nagsisinungaling? O di sabihan mo ng katotohanan para matahimik. Ayun ang ginawa ni Sec Abalos. O di sopla. Mali pa yung jurisprudence na sinabi. So mga kotsero, ganito lang po muna tayo sa ating live stream. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Go Shari YouTube channel. At paki-follow tayo sa ating Facebook page. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At maraming pong salamat. I'll see all of you tomorrow, mga kotsero. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?